We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. A Merry, Merry Christmas. And a Happy New Year. Namamas ko po. Merry Christmas po sa ating lahat. Welcome po kayo muli dito sa ating midweek. It's Wednesday once again. And hayaan po nating mapuno ang ating araw sa pakinig na kanyang mga salita. Maraming salamat dahil alam natin lahat na di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa salita ng ating. So, sa buwan pong ito, so binigay po ng Panginoon sa ating midweek, ang topic, ang theme for the month of December is extreme generosity. So, the past 3 weeks, sa puro po pagbibigay ang ating pinag-aaralan. And, siyempre, ang pag-asa po natin ay hindi lamang po natin siyang naririnig o papakinggan, papanood, na isasabuhay din natin siya. Spirit of Christmas is really about the Lord Jesus Christ. At pag sinabi mo ang ating Panginoong Jesus, of course, binigay niya ang lahat para sa atin. Okay? So, today, we are going to study another scripture tungkol po sa pagbigay na talagang tatawag mo siyang extreme. Diba? So, basahin ko po muna yung scripture. Kaya po ninyong basahin ko siya sa pangalawang Korinto, chapter 8, verses 1 to 5. So, sabi po sa verse 1 and 2, mga kapatid, nais naming malaman ninyo na ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia ng Macedon. Gusto, mana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang pag-iikahos, masayang-masaya pa rin sila at pasang palad sa pagbibigay. Verse 3 and 4, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kung hindi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Verse 5, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili na sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Okay. So, binigyan po siya ng pamagat. Ang pag-aaralan po natin ay boundless giving. So, okay. So, hayaan po ninyong manalangin na ako. Ama namin nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Panginoon, meron na naman po kaming mapag-aaralan na magiging halimbawa namin, Panginoon, sa aming pag-ibig. Salamat sa pagkakataon na binibigay mo po sa amin. Tatadagdagan po ang aming mga natutunan tungkol sa inyo, Panginoon. Dahil alam namin walang hihingin na mapagbigay ikaw lamang. Naniniwala din kami, Panginoon, dahan-dahan, unti-unti, babaguhin kami ng iyong salita. Hanggang maging kawangis ka namin
Salamat, Panginoon. Banal na Espiritu, ikaw ang aming maging tagapagturo, gawin mo malinaw, maunawaan, maisa sa buhay namin ang bawat salita. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Boundless giving. Ito pa yung ating catch. Okay. Hamunin ang ginagawang pagbibigay sa kapwa at subukan. Wag naman, wag na lang. Ganda ng ating catch, ano? Wag naman, wag na lang. Okay. So the story is about yung uh, mananampalataya sa isang Macedonian church, no? So sa scripture siguro yung lugar na Macedonian church, it was mentioned around 3 times. Una ito dito, pagkatapos merong isa later sa later chapter ng 2 Corinthians wherein sinabi na Pablo na inaalala niya mga taga Macedonia dahil sila ang tulong sa kanya. And another verse is in Philippians, I think. So yun po siya. So para maunawaan natin, base dun sa binasa natin, so sino ba sila at what do they have in abundance? Sino ba yung iglesia ng Macedonia? At ano ba talaga yung marami sila? Hey, na ang unang marami sila, ayon sa verse 2, sila ay mahihirap. Ang unang marami sa kanila ay kahirapan. No? No? So, uh, kung ulitin ko lang po yung verse 2, dumaranas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. No? So, how ironic na ang topic natin is about giving where in fact ang pinag-aaralan natin ay yung mga mahihirap, no? So yun ang yun, siguro for me personally that is the theme nung buhay ng isang mananampalataya, ano? It is almost always kabaliktaran na kung ano ang nakasanayan na sa mundo. So siguro when we speak about generosity, hindi mo siya makikita sa lugar ng mga mahihirap. Pero yun nga yung ipinakikita sa atin ng Panginoon eh. This is how revolutionary yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga extreme. So, marami silang kahirapan, no? What do they have in abundance? It is poverty. Mahihirap sila. Basically speaking, siguro it speaks about their status in life, no? So kung merong ang tawagin eh nasa bracket D, E, siguro nandun sila sa ganung bracket, ano? Hindi they do not belong the A class, the B class or the C class, siguro mas mababa pa sila. Marami sila nung kahirapan. And this is one thing that it is very, very similar sa pagdating ng ating Panginoong Isus. No? Kasi nga, ang inaasahan nila, hari eh. Somebody who is in the line of King David or somebody who is like King David. Pero hindi mo aasahan na ang isang Mesaya, ang isang mangliligtas ay ipapanganak sa isang sabsab. So, yun. Yun yung unang sinabi sa atin, marami silang kahirapan. So, parang meron na kaagad paglilinis ng ating mga isipan. Sinabi mong generosity,
di siya di niya dinidisqualify ang kahirapan. Okay? So number two, ano yung marami sila? Yan. So siguro this is another extreme, no? So number two, sabi ng verse 2 pa rin, sabi pa rin ng verse 2, no? Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila. At paspalad sa pagbibigay. Okay. Ano yung pangalawang bagay na marami sila? Kasiyahan. No? So, tamo siya. Uh, of all the places na hahanapin mo ang kasiyahan, nandoon doon. Marami sila. Uh, Depende kung saan mo babasahin translation, pero it really points out one thing na, na naroon sa kanila ang kagalakan. It is not impossible to have joy in our hearts, no? Nakikita lamang nila na punong-puno pa rin ng kasiyahan, ng joy, even yung actual status in life nila is not good. So, yun. So, sila'y masayang masaya. At kusang na nag... So, kasi magkadikit siya eh. No? When you learn na pagbibigay na kusang loob, you can only do these things when you have joy in your heart. Alam mo na, hindi mabigat ang loob na ibibigay mo yung kakainin mo o yung pambili mo sa loob ng 3 araw. No? But still, meron kasing isang bagay na alam. These things talagang nakakatuwa. Kasi sila yung nakaunawa. Alam niyo mga kapatid, when we started praying to God is trusting in God. Praying to God is having faith. Ganun po yung marami sila. Eh. So, alam nila that pag nag-pray ka sa Panginoon o humiling ka sa Panginoon, no? Pwede namang kasi i-revise mo yung hinihiling mo. Halimbawa, kaya masaya yung loob nila kasi hindi nila hinahayaang maging hadlang yung kalagayan nila sa pagbibigay, no? So, hindi siya kailanman na iniisip nila yun ay magiging overall picture is kawalan, no? Ang picture po kasi nakikita nila, hindi siya kawalan. Kung hindi mas marami yung ipagkakaloob at ibabalik sa kanila ng Panginoon. No? For example, I am able to give. Halimbawa ako, nandun ako sa kalagayan. Ano? So, merong mga bagay na may mga pangangailangan na dumating at na laman ko ang pangangailangan. Tapos yun pa siya. Sabi ko sa sarili ko, meron ako 1 kilong bigas. So, alam ko yung 1 kilong bigas, consumption namin yun. Pero my heart really is telling me to give. So, ang nasa kalooban ko, di ako mawawala ng 1 kilong bigas. But God is able to give me more than 1 kilo. So, pwede ko siyang ibigay knowing in my heart that I did not lose, but I will gain even more. Kaya nga, sabi doon sa catch natin, subukan. Alam nyo, it is really, really difficult para mating ka sa ganong klase ng pang-unawa sa mga bagay ba. And alam mo na
you may have struggled so much para makarating ka sa ganun. Pero pag nakarating ka sa ganun, wow, grabe. It's as if talagang kamukha-kamukha ka na ni Jesus. Kasi Jesus he was, di siya kahit kailanman nag-hesitate, give his own life for us. No? Sabi nga niya sa salita niya, di ba, yung James, consider it pure joy when we are faced with various trials. No? So, yun po siya. So, tingnan natin, itong church na to, punong-puno sila ng kasiyahan. Isa nga po yung nabanggit ko sa inyo, di ba? Ay ano, ngayon kung mahirap ako, pupunta naman ako sa langit. Ibig sabihin, hanggang sa mga oras na to, kahit I am economically poor, pero I am bound for heaven. And that is more than enough to put joy in my heart. So, yung kasiyahan sa puso. You can just imagine, no? Ilagay mo siya sa isang sitwasyon sa mundo. Or, minsan, subukan mo pumunta sa mga depressed area. Try to interview somebody. Interview ka regarding generosity. Merong relasyon sa generosity. Find joy, them. Will you find happiness sharing what they have? Subukan. Okay, yung point number 3, yun nga po, yung binanggit ko kanina, kusang loob. So, ito yung struggle po talaga na talagang sarap-sarap pagtagumpayan. When you are able to do these things, ibirali, yung bukal na lumalabas sa kalooban. Kasi ganun ang ating Diyos eh. Yung unang tinuro sa atin ni Pastora Rose, yung 5,000, pinakain ng 5,000. Yun kasi it speaks also of something na gustong gawin ng ating. Sabi ng mga disciples niya, pauwi na lang po natin sila. Ang dami na ako. Tapos paano natin gagawin niya? Pero si Jesus, hindi yun ang gusto niya. No? Hindi yun ang nasa loob niya. Kaya, pa siya sa kahilingan sa kanyang ama ang isang paraan para mabiyayaan sila. So, sarap po nun yung whenever yung mararamdaman sang. And hindi naman din bago sa atin yung kusang loob eh. Sometimes yung kabaliktaran, kusang loob mo hindi magbigay, yun yung pinanggalingan natin eh. No? Mas alam natin yon yung kusang loob na hindi magbigay. Kasi sabi nga sa atin, by default, man is selfish. Yun talaga ang larawan ng isang tao. But, if anyone is in Christ, he is a new creation. All is gone, the new has come. When we give, is always with hearted now. Amen? Okay, so yung number 4, ito another extreme, another revolutionary. So, sila pa ang nakikiusap. Ano ang marami sa kanila? Pakikiusap. Nakikiusap sila. Na kung maaari, hayaan silang tumulong. No? Kasi, sabi ko nga sa inyo, economically standing, they are not qualified to help. Kasi kailangan sila nga yung nangangailangan ng tulong. Pero ito sila, nakikiusap. Nakikiusap sila
Basahin ko lang po ulit yung verse 4. No? So, yan. Mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ba? Mapapawaw ka sa mga kung ano ang mayroon sila. No? So, yun yung pang-apat. Marami sila. Pakikiusap. So, uh, I remember one time, alam nyo, yung church natin, one time, ganyan din yung may pagkakataon din na nakatulong tayo. Naalala ninyo, minsan nagkaroon ng nasalanta ng bagyo, church sa Kabuyaw. Natuwa ako po, natuwa po sa atin dito sa San Pedro. Kasi talaga nakapag-tap tayo ng amount para itulong sa church natin sa Kabuyaw. In fact, during those times, hindi pa rin tayo ng katayuan natin ngayon. So nakakatuwa na pinagmumulan din tayo ng biyaya. And of course, even now, mas mas lalo na ngayon. Okay? Tapos, ang number 5, and this is the last, na marami sila, no? Kasi iglesia sa Macedonia, nakasanayan na nila na unahin ang Diyos sa kanila. So, basahin ko siya sa verse 5. Sa verse 5, binigay nila ang kanilang sarili na sa Panginoon. Pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. So, na lagi sa Panginoon. Oh, when we learn these things, alam mo na ito ang primarily duty ng isang tao. Unahin ang Diyos. So, even yung standing nila in life, alam mo, yun isang bagay na disqualify sa larangan ng pananampalataya. Hindi sasabihin sa iyo, "Oy, hindi ka pwede. Mahirap ka lang. Hindi mo pwedeng unahin ang Diyos, no? Dahil dukha ka, mahirap ka." Wala pong ganun. Fact, Jesus, ba, sabi niya na parito siya para sa mga mahihina. They were his primary concern when he came into this world. Kaya, kung ganun din po ang gagawin ng tao, nating palad, katulad ng iglesyang ito sa Masin. Kita niyo po siya. How it changed their life. Paano talagang ibinaliktad ang kanilang pamumuhay. And really blessed. Una si Paul, tapos i-blessed yung samahan ng ibang mga simbahan. And to think na talagang yung storya, kasi pag hinanap mo historical account, time na sinulat ni Pablo, yung Pinto, the actual life of the Lord Jesus Christ, it's around 50 to 70 AD. So, 50 to 70 years pa lang na ang lumilipas mula nung nandito ating Jesus. Kaya embrace pa nila yung kapanahunan ng ating Jesus. And yun din po yung inaasahan sa atin ngayon.
siguro, yun din yung challenge sa atin. So, we are 2,000 years ahead ating Panginoon Jesus. Praise the Lord, sina-preserve mga story katulad. Po, so, yun po yung marami sila. No? Sino ba itong mga Macedonian Church at ano ang marami sa kanila? Of course, primary na marami sa kanila ay kahirapan. No? Pero hindi siya nagtanda. Number 2, kusang loob. Number 3, po, ay pakikiusap. Ay, number 4, pakikiusap. At number 5, una sa Diyos. Unahin ang Diyos. Amen? Okay po. So, redefine ourselves and our yung parang uh, gusto kong ihandog, ihain sa iyo. Redefine ourselves and our pagkakataon siguro. Let us give God the chance to bless us even in our gift. I would like to end ito po sa isang quote. Sabi niya, let not us define our but rather our giving define us. So, ito po yung parang take out ko sa story nito. Sa story nito, taga Macedon Church. No? So, uh, paano, paano ihahayag ang buhay mo yung na uhubog, bigyan niyang ibigyang halagan ako pagbibigay ang pag hirap ako, hindi ako sakto lang, sakto lang. Wala akong kakayahan, wala ako. Pero pag nanasa mo na magbigay, no? Katulad ng Macedonian Church na ito, cheerfully, tapos open heart, and urging us, please accept, understand, it is because God is sa buhay. And buhay natin is defined by our is ang giving natin yun yung nagpapatunay kung sino, not in an economic standing but in our heart standing. Okay po. So again, isang pagbati ng Merry Christmas mula po sa family ko, sa akin, kay Pastora Beth, sa Anay, si Simon, sa sumunod si Tonian, sumunod si Nico, sumunod si Jeremy, tapos ang bunso namin si Becky. So, greetings from all of us. Merry Christmas and a prosperous. Po, tayo po yung manalangin. Manami na sa langit, kami po yung nagpapasalamat on Lord, tulad na itinuro mo sa amin, sa aming pinag-aralan, catch namin. Sabi ng catch namin, hamunin ang ginagawang pagbibigay sa kapwa. At subukan, wag naman pagbukan. Lord, yun po tanim mo sa puso namin. Kami dating hindi kayang magbigay, pero naroon sa aming puso. Katulad na aming
Panginoong Hesus. Kaya gagawin namin. Guys, sa amin. Lord, nahin na namin yung mga hindi material na bagay. Bigay namin ang angin, aming oras, pagbabahagi, salita sa kanila. Tulungan mo rin kami paalam sa namin, pahikitan namin. Mga pag-uugali sa amin kusang nabibigay kahit alam inuna ka namin, alam kasagutan, kasapatan, lahat sa buhay. Thank you, Lord. Kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, full Christmas. Meron pa po isang sa midweek. Abangan po nyo siya next week. Thank you. God bless.